Bago ko pa man simulan ang aking kwento, ay nais ko muna sanang bumati ng isang magandang umaga sa inyong lahat na nakikinig ng channel na ito. Naway maging aral po sana ito sa lahat ng makakarinig. Ako si Jessa. Hindi ko tunay na pangalan. May asawa at kasal. Parehas kaming 24 anyos ni Chris. Hindi niya rin tunay na pangalan. At meron po kaming isang anak. Ang trabaho niya ay isang tricycle driver sa aming barangay. At ako naman ay isang caretaker ng isang malaking bahay dito sa May Baclaran. Ang kita ko lang ay umaabot ng 8,000 sa isang buwan. Kung suswertehin ako, ay nadadagdagan ito kapag nagbibigay ng bonus ang aking amo. Ganito lang ang naging buhay namin araw-araw. Nag-migrate kasi ang amo ko sa ibang bansa at napetisyon na ng mga anak nito. Bali naging bahay bakasyunan na lamang nila ang ancestral house na nililinisan ko ng 3 beses isang linggo. Malaking tulong naman ito sa aming pamumuhay. Habang namamasada naman ang aking mister at kumikita naman ito ng sasapat na rin sa araw-araw naming pangkain. Dahil sa amin naman ang tricycle na pinapasada niya, kaya wala na itong kailangang bayaran sa boundary. At ako naman ang nakatoka sa pagbabayad ng mga bills namin sa bahay at mga iba pang gastusin ng aking anak. Nasa elementarya pa lamang naman to at nasa public school nag-aaral kaya hindi pa masyadong magastos. Paminsan-minsan naman ay naipapasyal ko siya kahit papaano, pero madalas ay hindi. Tuwing kaarawan naman ito, imbis na lalabas kami para kumain sa mga fast food, ay nagluluto na lang ako at magsisimba na lamang kami. Maayos naman ang simpleng pamumuhay na meron kami. Hindi marangya at madalas hirap pa nga, pero dahil mahal namin ang aming anak, ay tinataguyod naming mag-asawa ang lahat ng kanyang pangangailangan. Kaso hindi pala talaga ganoon kadali ang buhay. Hindi permanente ang saya. Kung may mga problema na paulit-ulit lang na nangyayari. Napag-alaman ko kasi na nagsusugal ang aking asawa at dumating na siya sa puntong wala na kaming maipangbili ng pagkain. Naiiyak ako sa sitwasyong meron ako, kaso wala akong magawa. May anak kami, kaya kailangan ko ring magtrabaho. Ang dating masayang pagsasama namin ay nabalutan ng takot at galit. Pero nagtitiis lamang ako dahil na rin sa sinumpaang pangako namin na siya rin naman pala ang unang bumali. Lumipas pa ang linggo, buwan at taon na walang pagbabago ang aking mister. Mas lalo pa nga yata siyang lumala dahil halos wala na siyang inaabot sa akin. Pati nga yata pambababae ay ginagawa na nito. Pero heto ako, kumakapit pa rin dahil mahal ko siya. Alam kong darating ang araw na baka magbago siya. Nababalik siya sa dati at hindi na magpapabuyo sa kanyang mga barkada. Pero akala ko lang pala yun. Ang pagbabago na inaasam ko ay hindi na yata talaga darating pa. Ginawa ko na lang ang lahat para mabuhay kami ng anak ko. Hanggang isang araw, dumating ang bisita namin. Wala rito ang aking mister at kami lang noon ang anak ko. Pahinga ko rin noon sa paglilinis sa bahay ng amo ko. Kumatok ito sa may pintuan. Kuya Chris, tawag ng isang tao na nagmula ang boses sa labas. Tumayo ako at lumapit sa may bintana para dungawin kung sino ang taong tumatawag sa pangalan ng aking asawa. Nang nakita ay nakilala ko ito. Agad ko siyang pinatuloy sa loob ng bahay. Nakilala ko siya at naalala kong isa siya sa umattend ng kasal namin dati. Kuya niya ang mister ko. Bunso nilang kapatid to at ang pagkakaalam ko, nag-abroad to. Hindi ko lang alam kung saang bansa si Carlo nakadistino. Wala namang nabanggit ang aking asawa patungkol rito at wala naman din kaming napag-uusapan tungkol sa mga kapatid niya. Agad ko siyang pinatuloy at tinawag ko ang aking anak para bumili ng merienda.
Halika, bilhan mo nga ang Tito Carlo mo ng merienda. Utos ko sa aking anak. Nang makaalis na ang bata, kami na lamang ni Carlo ang naiwan. Napansin ko ang kakaibang tingin niya sa akin. At naalala ko na napakanipis pala ng suot ko ngayon. Tumayo ako at nagmamadaling nagtungo sa kwarto para magpalit ng damit at magsuot na rin ang aking panloob. Pagbalik ko, nariyan na rin ang anak ko at nagmadali na rin ako para ipaghanda ng makakain ang bisita namin na alam kong malayo pa ang naging biyahe. Tara, magmerienda ka na muna, Carlo. Hetong coke at tinapay. Pasensya ka na ha. Ito lang yung maihahanda ko sa'yo ngayon eh. Hindi ko kasi alam na pupunta ka. Wala rin rito ang Kuya Chris mo eh. Sagot ko. Hindi ko na rin sinabi kung nasan to. Wala naman akong alam dahil kagabi pa ito hindi umuwi ng bahay. Hindi na rin ako nagtanong sa mga kasamahan niyang tricycle driver sa kanto. Naku, okay lang ate. Nag-abala ka pa. Kanina'y kumain na ako sa airport bago ko umalis. Heto pala, pasalubong ko para sa pamangkin ko. Wika niya sabay abot ng maraming tsokolate. Nakakakuha niya pa lamang sa kanyang malaking maleta. Tinawag ko naman ang anak ko at inabot to. Magpasalamat ka sa Tio Carlo mo, nak. Utos ko. Salamat po, Tito. Nang makaalis na ang bata, nagulat ako nang bigla niya akong abutan ng pera. Bag, damit, pati na rin sapatos. Aaminin ko, sa tanang buhay ko ngayon lang ako nabigyan ng mga mamahaling gamit. Nakita ko ang mga brand name at hindi naman ako ignorante sa mga ganoon, kaya alam kong mahal ito. At nang tingnan ko yung pera na inabot niya, ay makapal to. At sa tansya ko nasa 20,000 ang halaga nito. Nakaramdam ako ng hiya, kaya binalik ko ang pera. Pero sabi niya sa akin, hindi, para sa'yo talaga yan at sa pamangkin ko. At magpagamot ka. Nakita ko yung sugat at pasa mo. Hindi sa nakikialam ako, pero sinasaktan ka ba ni kuya? Tanong nito sa akin. Pero pinagtakpan ko ang aking asawa. Ayoko namang mag-away silang dalawang magkapatid nang dahil lang sa akin. Hindi Nabangga lang ako dyan. Tama, nabangga lang ako. Pagsisinungaling ko. Pero ang totoo, hindi ako sinungaling na tao. Kaya agad niya rin akong nahuli nang makita niyang bagong pasa ko sa bandang baba ng leeg ko. Huwag ka nang magsinungaling pa sa akin. Magsabi ka na lang ng totoo. Baka sakaling matulungan pa kita. Pilit ni Carlo para umamin ako. Hanggang sa hindi ko na rin talaga napigilan ang sarili ko at napaiyak na lamang ako. Nabugbog ako ng kuya mo eh. Lahat ng pagwawaldas at pagsusugal niya ay tiniis ko. Mahal ko siya. Ayoko ng gulo kaya wag mo na lang sanang ipaalam sa kanya at baka mamaya mapatay pa niya ako. Takot na sagot ko rito. Nagulat ako nang punasan niya ang luha habang sinasabi niyang katagang, pasensya ka na ha. Hindi dapat nangyari sa ito kung pinaglaban ko yung nararamdaman ko para sa'yo noon pa. Huwi ka nito. Nang marinig ko yun, natigilan ako at tinulak ko siya. Ano bang sinasabi mo? Anong pinaglaban? Hindi kita maintindihan, Carlo. Gutom ka pa ba? Tanong ko nang malumanay. Pero lumapit siya ulit at niyakap niya ako patalikod. Jessa, mahal kita noon pa. Kaso huli na ako at ikakasal ka na kay kuya noon. Akala ko pa naman kaya kanyang alagaan. Sumama ka na lang kaya sa akin, Jessa. Isama mong pamangkin ko. Ako nang bahala sa inyo. Uwi ka nito. Tinulak ko siyang muli nang marinig ko ang mga sinabi niya. Hibang ka ba? Anong pinagsasabi mo? Sagot ko. Lalapit pa sana siya sa akin. Kaso nakita niya na parating na ang mister ko. Buwisit kang babae ka. Hindi na nito na ituloy ang sasabihin nang makita nito ang kapatid niya. Oh, Carlo, nakauwi ka na pala. Bugad nito at ngumisi pa. Wala bang pasalubong ang kuya? Tanong nito. Meron kuya, saglit lang. Sagot ni Carlo at nagulat na lang ako nang biglang bumulagta ang asawa ko sa sahig. Agad kong dinaluhan ang aking mister na nakahandusay sa lapag. Sinaway ko rin si Carlo. Hibang ka na ba?
Anong klase kang asawa? Anong pinaggagawa mo sa misis mo? Sambat ni Carlo sa kapatid niya. Babangon pa sana ang asawa ko at balak pang makipag-away kay Carlo. Anak ka ng... Sino nagsabi sa'yo na sapakin mo ko? Lumayas ka sa pamamahay ko, sagot nito. Talagang aalis ako at isasama ko mag-ina mo. Ikaw ang maiwan dito. Bulyaw nito. Ano bang pinagsasabi mo, Carlo? Umalis ka na nga. Saway ko rito. Nang makaalis to, inalalayan ko ang aking asawa. Pero sa kabila ng lahat ng pagtatanggol ko sa kanya, ay nagawa niya pa rin akong pagbuhatan ng kamay. Hindi na nagpakita pang muli si Carlo kinabukasan. Naalala ko rin ang sinabi niya na mag-aasikaso pa siya ng mga papeles. At nagulat na lang ako nang lumipas ang 2 araw na may dumating na maraming pagkain at 3 sako ng bigas. Nagtataka ako dahil wala naman akong naalalang nag-order ako. Pero nang tanungin ko ang nag-deliver nito, sinagot niya lang ako sa pangalang Carlo. Labis ang saya ko sa tulong nito sa amin, kaya naman hindi ko alam paano ko siya pasasalamatan. Mabuti na lang, nag-text sa akin at sinabi ko na lang na salamat sa tulong. Nag-reply pa nga siya. Sabi niya, magkita kaming dalawa at may ibibigay pa siya sa akin. Pumayag ako para makapagpasalamat na rin. Nagkita kami sa Baklaran at nilibre niya ako sa restaurant. Marami siyang in-order para sa aming dalawa. Kain lang, Jessa. Teka, ano na naman to? Tanong niya sa akin nang makita ang bagong pasako. Hayop talaga yung taong yun. Bakit pa kasi pinagtitiisan mo pa yun? Wala namang kwentang asawa yan ah. Sagot nito sa akin. Carlo, asawa ko pa rin ang kapatid mo. Mariing wika ako. Teka, bakit mo ba ako pinapunta rito? Tanong ko. Inabot niya lang sa akin ang sobre na makapal at alam ko na agad na may lamang pera yon. Para saan na naman to? Tanong ko. Para sa inyo yan ang anak mo, sagot niya. Nang matapos kaming kumain, ay bigla na lamang bumuhos ang malakas na ulan. Halos wala na ang madaanan ang sasakyan, kaya no choice kami kundi magtungo sa Victoria Court para magpahupa ng ulan. Hindi ko sukat akalain na makakagawa ko ng kasalanan sa asawa ko at sa mismong kapatid pa nito ng araw na iyon. Halika na, Jessa. Magpunas ka na muna at basa ka rin ng ulan. Huwi ka nito sabay abot ng towel sa akin na nasa kama. Salamat, tugon ko. Nang mag-alis ito ng t-shirt, pansin ko ang maganda niyang pangangatawan. Agad akong tumalikod, kaso bigla itong nagbiro sa akin. Nahihiya ka ba? Siguro pwede naman nating kalimutan na asawa ka ng kapatid ko kahit ngayong gabi lang. Buyo niya sa akin. Ewan ko, pagkatapos niyang sabihin sa akin yun, tila may kung anong alab ang tumupok sa akin. Lalo na nang lumapit siya sa akin at nakawan ako ng halik. Nung una, naroon ang pagtutol ko. Kaso aaminin ko, sabik rin ako sa halik. Dahil mag-iisang taon na rin yata na hindi ako hinahalikan ng asawa ko at hindi ko na maalala kung kailan ang huling may nangyari sa amin. Kaya hindi na rin ako nakapagtimpi at tuluyan na ngang sumuko. Nakipaglaro ako ng apoy kay Carlo at aaminin ko ang saya-saya ko na halos mapayakap ako ng mahigpit sa kanya. Ayoko sana siyang pakawala ng mga sandaling yun. Parang naghilom ang mga pasako sa sarili. Nakita ko ang awa sa mga mata niya pero hindi niya sa akin pinahalata. Habang walang tigil ang pagbuhos ng ulan, heto kami. Wala ring tigil na nagpapakasasa sa nakaw na sandali. Tila sa sandaling yun, nakalimutan ko ang sakit at bigat ng aking problema. Nang humupang ulan, nag-check out na rin kami. Hinatid niya ako sa sakayan at hindi ako pumayag, nihatid niya ako sa bahay. Sinabi ko rin na sorry kasi nangyari yun at huwag na lang sana niyang isipin pa. Nang makauwi ako ng bahay kinagabihan, nagising ako sa isang panaginip. Akala ko talaga kasama ko si Carlo. Tila hindi na mawala sa isipan ko ang naganap sa aming dalawa sa ibabaw ng kama. Isang araw, tinext ko ito na magkita kami at pumayag naman ito at doon kami muli sa isang malamig na kwarto na uwi.
Naulit ng ilang beses ang namagitan sa amin. Aaminin ko, talagang masaya ako sa piling ni Carlo. Mahal mo pa rin ba si Chris? Tanong nito bigla sa akin. Hindi agad ako nakasagot at tila nag-isip pa ako kung mahal ko pa ba ang asawa ko. Hanggang sa sumagot ako na, hindi na. Mas mahal na yata kita, Carlo eh. Hindi ka na mawala sa isip ko eh. Sagot ko. At sa sagot kong yun, nakakuha ulit ito ng pag-asa at muling may nangyari sa amin. Hanggang inabot na kami ng hapon sa bawal naming sandali. Hindi na naputol ang aming bawal na relasyon ni Carlo. At habang nag-aasikaso siya ng papeles, ay napapadaan siya palagi sa amin. Medyo okay na raw naman sila ng aking asawa. At sa tuwing uuwi ng lasing ang mister ko, doon kami nagkakaroon ng pagkakataon ni Carlo para pumuslit. Paulit-ulit. At pag wala ang aking asawa, hindi pwedeng walang mangyari sa aming dalawa. Hanggang sa bumalik ito ng ibang bansa. Pinangakuan niya ako na may aayusin lang siya roon. At pagbalik niya, isasama niya na kami ng anak ko sa New Zealand. Lahat gagawin daw niya para magsama na kami. Hindi ko raw deserve ang asawa ko at ang pagtrato nito sa akin. Bago siya umalis, nakita kaming muli at muli kong inalay ang sarili ko sa kanya. Baon ang pangako niya sa akin. Hanggang sa nakaalis na nga ito at may dumating na pera sa bank account na binigay niya sa akin. Hindi ko akalain na 30,000 ang laman nito. Halos mapaluha ako dahil ngayon lang ako nakatanggap ng ganong kalaking pera. Hindi na rin ako naglilinis sa bahay ng amo ko at ayaw ni Carlo na magtrabaho pa ako. Sinabi niya rin sa akin na hanapan niya kami ng anak ko ng maayos na bahay. Tuloy-tuloy ang padala nito sa akin. Itinago ko yun sa aking asawa. Wala siyang alam sa perang binibigay ng kanyang kapatid sa akin. 5 buwan ang nakalipas, isang balita ang bumuluga sa akin. Nalaman kong buntis ako at alam kong si Carlo ang ama nito. Agad kong binalita sa kanya at tuwang-tuwa ito nang malaman. Sinabi pa nga nito na excited siyang umuwi at 2 buwan na lang daw uuwi na siya. Naniwala ako sa kanya at kumapit sa mga pangako niya. Lumulobo na ang tiyan ko, bagay na napapansin na rin ng aking asawa nang minsang nag-agahan kami. Nanana ba kaya ta, Jessa? Buntis ka ba? Tanong nito sa akin. Napatigil ako sa pag-aalmusal. Kinabahan ako ng mga oras na yon. Ha? Hindi naman, busog lang ako. Marami na kasi tayong nakain eh. Pabalang na sagot ko. Nagulat na lang ako nang tumayo ito. Talaga ba? Wika nito sabay sa bunot ng buhok ko. Sira ulo ka ba? Iiputan mo pa ako sa ulo. Anong tingin mo sa akin, tanga? May nakakita sa'yo sa baklaran. Asawa ni Paring Tasyo. Nagtungo ka raw sa loob ng Victoria Court. May kasamang lalaki. Tanong nito sa akin. Halos manlamig ang buong katawan ko. Hindi agad ako nakasagot sa tanong niya. Sinong lalaki na yun, ha? Si Carlo ba? Bakit? Ano bang pinangako niya sa'yo? Dinaan ka ba niya sa pera? Tanong nito. Hindi pa rin ako sumagot. Sumagot ka. Ano, tama ako, no? Si Carlo nga. Hindi mo alam na ganyan kababaero ang kapatid kong yun. Naniwala ka naman. Ginawa ka lang niyang pampalipas oras. Bobo ka kasi. Ano, nag-enjoy ka ba? Wika nito. Sabay hila sa akin at kaladkad sa kama. Binalya niya ako. Halos mamilipit ang tiyan ko sa sobrang sakit. Napasigaw ako sa sakit at maya-maya lang naramdaman ko ang pagtagas ng dugo sa mga hita ko. Nakita ko rin ang mga mata nitong nanlilisik. Sabi ko na nga ba buntis kang babae ka. Makati ka pa sa higad. Sigaw nito sabay sa bunot sa akin at kaladkad palabas ng bahay. Pinahiya niya ako ng sobra sa mga kapitbahay namin. Walang gustong tumulong sa akin hanggang sa humiyaw na ako ng malakas. Pero walang nakarinig at tila bingi sila o ayaw lang nilang makialam sa aming away. Bago ako mawalan ng ulirat, nakita ko ang isang humahangos na bulto ng isang tao at sa tingin ko to ay si Carlo. Hindi ko alam kung nagdedeliheryo lang ba ako o baka namimiss ko lang talaga siya.
Nagising ako na nasa ospital na ako at katabi ko si Carlo. Ang baby natin, tanong ko. Kaso bigla nitong iniba ang usapan. Magpahinga ka na muna. Mahina ka pa sa ngayon. Makinig ka muna sa akin. Wika nito habang naiiyak. Kitang-kita ko ang pagluha niya. Kaya doon pa lang, alam ko nang wala ng baby. Napaiyak din ako. Hanggang sa niyakap niya ako't pinatahan. Inalagaan niya ako araw-araw sa ospital. At pagkalabas ko, hindi siya pumayag na bumalik pa ako ron. Isang linggo buhat nang ma-discharge ako ng ospital, sinama niya ako pabalik ng New Zealand. Naiiyak ako kasi may iwan ko ang anak ko. Pero sabi naman niya sa akin ay susunod niya ang bata. 2 taon ang nakakalipas at tinupad ni Carlo ang pangako niya. Dinala niya ang anak ko sa piling ko. Napabilis ang proseso dahil nabalitaan na lang namin na nakulong na ang asawa ko at adawit siya sa mga barkada niya na gumagamit ng bawal na gamot. Nang marid ang bahay nito na kanilang pinag-iinuman. Sa ngayon, magkasama na kami ng anak ko kapiling si Carlo. At di ko alam ang magiging panghusga niyo sa naging karanasan ko. Pero bago ko tapusin ang kwento, gusto ko muna kayong tanungin kung tama ba ang naging desisyon ko sa buhay. Hanggang dito na lang, Jessa.